my great Redeemer's praise. The glories of my God and King, the triumphs of His grace. My gracious Master and my God, assist me to proclaim, to spread through all the earth abroad the honors of Thy name. He breaks the power of cancelled sin. He sets the prisoner free. His blood can make the foulest clean. His blood avail for me. He speaks and listening to His voice, new life the dead receive. The mournful broken not rejoice, the humble poor believe. Look unto Him, ye nations own, your God, ye fallen race. Look and be saved through faith alone, be justified by grace. See all your sins on Jesus laid, the Lamb of God was slain. His soul was once an offering made for every soul in pain. God and praise and love be ever, ever given by saints below and saints above, the church and earth and oh, for 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Reverend Fe Marcos Jacinto, ang iyong tagapanguna sa debusyong ito. Sa ating teksto na ating pagbubulay-bulayan mga kapatid, ay matatagpuan sa Luke 24 verse 35 to 40. At alam natin dito sa mabuting balita, si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad, at dito ay natakot sila dahil hindi pa nila nauunawaan ito, dahil ang akala nila kay Jesus, ito ay isang multo. Kaya si Jesus ay kanya nang ipinakita ang mga palad at ang sugat sa tagiliran upang maniwala sila sa kanya na siya nga ang Panginoon, na siya nga ang nasa harapan nila. Kumain pa nga siya, humingi pa nga siya ng pagkain, at kumain siya sa kanilang harapan. Dito sinabi niya sa kanyang mga alagad, humayo kayo at kayo ay magiging saksi at magpapatunay ng lahat ng ito. Mga kapatid, gusto ko pong bigyan puntos yung pagsabi ng ating Panginoon na kayong mga nakakita nito, kayo ang magiging saksi at magpapatunay ng lahat ng ito. Tingnan natin ang ginawang pagbati ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang lahat ng ito ay natakot sila.
Alam natin na sa nangyari sa kanilang mga buhay para kay Kristo, nakasakasama nila, nang namatay na siya, ay talaga namang pinag-usap-usapan nila kung paano na sila ngayon mabubuhay dahil wala na ang kanilang guro. Pero sa pagdating ni Jesus, sa panahon na sila'y nagugulimihanan at natatakot, ito yung unang bati ng ating Panginoon. Sumainyo ang kapayapaan. Dito po natin makikita yung talagang pagmamahal ni Jesus sa kanyang mga alagad, na hindi niya iiwan ang mga ito sa gitna ng takot. Hindi iniwan ni Jesus ang kanyang mga alagad sapagkat alam natin na nung wala na si Jesus, hindi na nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Hindi na nila alam kung paano magpaumpisa o umpisahan ang buhay. Wala na silang peace of mind. Pero sa panahon na yun, dumating sa takdang panahon ang Diyos sa kanilang kalagitnaan, sa kanilang lahat, at kanyang inalis ang kanilang mga takot. Ang kanyang pagpapakita ay ipinakita upang ipaalala sa kanila na hindi nasayang ang kanilang pagsunod kay Kristo, kundi pinagsabihan pa sila ng Diyos, kayo ang magiging saksi ko sa katotohanan. Ibig sabihin, ang saksi, mga kapatid, ang siyang magpapatunay at handang mag-alay ng kanilang sarili para sa katotohanan ng muling pagkabuhay na ito ni Kristo. Ang katiyakang pagpapakilala at pagpapakita ng Diyos sa kanila ay gayon din sa atin ngayon. Mula sa mga alagad na naging saksi hanggang sa ating mga kapanahunan ngayon ay magiging saksi at magpapatuloy na sambihin at ipahayag sa mga tao na huwag magulumihanan, kundi magpatuloy na ipahayag ang tunay na pangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Ang katotohanan na kailanman ay hindi tayo pababayaan. Laging naroon ang kapayapaan sa ating mga buhay. Kaya nga sa ating teksto, ang pinakamahalaga na regalo ng Diyos ay ang kanyang pagdating sa kalagitnaan sa panahon ng galumihanan. Andoon ang pagdating ng Diyos sa ating kalagitnaan at tinutulungan niya tayo na magpatuloy sa buhay na ito hanggang ikaw at ako ay magiging saksi ng lahat ng ito. Huwag tayong magalumihanan, mga kapatid. Ang kapayapaan na siyang nagbigay at nagbibigay sa ating damdamin, ang kahinahunan ng ating buhay na siyang nagbibigay ng kahulugan ng ating mga desisyon, ng kalugan ng clarity ng buhay natin na siyang maipahayag sa Diyos. At huwag matakot. Ang kahulugan at purpose ng lahat ng ating gustong gawin sa ating buhay. Mga kapatid, nariyan lagi kasama natin ang ating Panginoon. Yaan ang mensahe ng dulot ng kanyang pagpapakita. At nang sambitin sa kanyang mga alagad at humayo kayo, maging saksi ko, kayo ang magpapatunay na eto nga, buhay ako. Ang pag-asang ibinigay ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay yung sinabi niyang mapalad tayo na nagtiwala at nakilala at nanampalataya na merong ng Diyos na buhay. At sa araw na ito, tayong lahat ay sumunod kay Jesus. Maniwala kay Jesus sa muling pagkabuhay
na yaan ang kanyang ibinigay. Ibinigay ng Diyos ng kanyang muling pagkabuhay at pagpapakita ay kapayapaan ang dumating sa kalagitnaan ng mga alagad. Gayon din sa atin, mga kapatid. Magpatuloy tayo sa misyon ng Diyos na mayroong kapayapaan. Iniwan sa atin ang magpahayag at maging saksi ng ating Panginoon. Iniwan niya sa atin ang kapayapaan at alisin ang takot sapagkat ang Diyos ay muling nabuhay. Kung titignan natin at ipagpapatuloy nating basahin ang ating teksto, mga kapatid, ito yung tamang panahon na ipamalita na si Kristo ay buhay at patotoo na dumating sa kalagitnaan ng mga alagad. Kung paanong ang ating Panginoon ay nabuhay ang kanyang katawan nang namatay, nanatili ang kanyang mga saksi, at tayo rin ay mananatili at magpapatuloy na saksi na nabuhay muli ang ating Panginoon. Kung anuman ang nangyari noon, maniwala tayo ngayon na ito sa pangyayari sa buhay ng Diyos ay totoong nangyari. Siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw. Napakabiyaya, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Huwag tayong matakot na ipamalita ang katotohanan. Tanggapin natin ang sinabi ng Diyos sa kanyang mga alagad na kayo ay magiging saksi ko. At tayo rin ngayon ang siyang magiging saksi ng ating Panginoon. Huwag kang matakot, kapatid. Magpatuloy ka. Tanggapin mo ang kapayapaan ng gaya ng pagbitiw ng salita ng Diyos sa kanyang mga alagad. Yun po ang simbolo ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos na hindi tayo pababayaan kailanman. Kung dumarating sa atin ang mga pagsubok sa buhay, huwag kang mag-alinlangan, kapatid. Tanggapin mo ang kapayapaan ng Diyos sapagkat dumarating siya sa takdang panahon. Magtiwala lamang tayo. Tiwala sa Diyos at ikaw ay magiging saksi ng Diyos. Mapalad ka, kapatid, sapagkat hindi man natin nakita ang Panginoon. Namukhaan. Nakita na nagpakita sa atin na tunay nga siyang buhay. Subalit dahil may pananalig at pananampalataya tayo, yan ang naging instrumento kung bakit ngayon ang pagtanggap natin na tayo ay maging saksi ng Diyos, ang siya rin naman nating kalakasan ngayon upang magpatuloy sa hakbangin na iniwan ng Diyos. Huwag tayong matakot dahil si Jesus ay lagi nating kasama. Buhay ang Diyos, buhay ang ating tagapagligtas. Ngayon, magiging saksi ka sa iyong karanasan sa buhay kay Kristo. Magandang umaga at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Tayo'y manalangin. O dakila ka, O Diyos, sa umagang ito, sapagkat muling narinig namin ang iyong pagpapaalala sa amin. Nabuhay si Kristo. Nagulimihanan man ang mga alagad, ngunit ikaw, O Diyos, ay hindi mo sila pinabayaan. Binalikan mo sila at ipinaunawa ng iyong paglisan ay makabuluhan. At nang sambitin mo sa kanila, sa kayong mga alagad, kayo ay humayo at maging saksi ko sa lahat ng nangyaring ito. Panginoon, sa aming pananampalataya, patunay, O Diyos, na kung hindi man namin kayang maging saksi,
palalakasin mo kami sa aming pananalig at pagtitiwala. Ipadama mo sa amin, O Diyos, palagi ang kapayapaan upang hindi kami magapi at mag-alinlangan na kami ang iyong magiging saksi, magpapatuloy at magpapatunay sapagkat ipinagkaloob mo ang iyong purpose sa mga alagad mo ng pagdatal mo sa kanila at gayon din sa amin. Ang karanasan namin sa buhay sa iyo, Panginoon, sa aming pananatili sa mundong ito, ayon ang gagamitin namin na magiging kalasag at hindi kami matatakot upang ipahayag na kami ay ginamit mo at gagamitin mo maging saksi sa sanlibutan. Huwag kaming magalumihanan nawa, O Diyos, ng katulad ng nangyari sa mga alagad. Sapagkat kung dumarating sa aming buhay na kami ay natatakot, lagi mong ipinadadama ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. At doon, Panginoon, nagiging malakas kami at hindi kami magagapi ng takot. Salamat sa umagang ito. Pagpalain mo ang lahat ng mga anak mong nakikinig sa mensaheng ito, sa panalangin ito. Tanggapin nila ang pagpapala, at humayo sila na may kagaanan ng loob, na may kapayapaan at kalakasan ng pananampalataya. Upang, Panginoon, kung paano namin naranasan ang kaligtasan, kung paano namin naranasan ang iyong pag-ibig sa aming buhay, kung paano namin naranasan na muling nabuhay si Kristo sa aming mga puso, ay gayon din, O Diyos, ang aming gagawin sa aming mga kapwa, sa mga tao na makakahalubilo namin araw-araw. Magpahayag kami na kasama ka namin, na walang pag-aalinlangan, na merong Diyos na buhay, Diyos na nagligtas sa anumang kapahamakan sa aming mga buhay. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Kristo'y inyong kasama. Magpatuloy tayo sa ating misyon. Amen at amen.